Well, mga kapopong, kumusta? Well, isang breaking news muna tayo, ha? Actually, halos ilang oras pa lang kasi ang nakakaraan ay mismong panig na ng China ang nag-confirm na totoong ang isa sa kanilang mga passenger airplanes bumagsak nga. Yes mga kapopong, at ito nga walang iba kundi itong Boeing 737 passenger airplane ng China. Anyway, since isang developing story pa rin itong pangyayari na ito, ay kunin na lang natin ang panig ng ilang mga eksperto nitong mga aerospace engineers na nakita ko online patungkol sa kanilang idea sa kung bakit bumagsak itong isa sa pinakapinagkakatiwalaang brand na aeroplano sa mundo na Boeing. At mamaya ay sasagutin rin natin na kung may katotohanan ba yung mga kumakalat ngayon online na kung may kinalaman daw ba itong pagbagsak ng eroplano ng China na ito dahil sa nangyayaring gulo ngayon sa Russia at Ukraine. Well, marami pa akong ipapaliwanag sa inyo, so huwag na natin patagalin pa at simulan na natin. Well, syempre straight to the point na tayo at bigyan ko muna kayo ng initial reports, ha? Ang naging oras kasi ng paglipad take off nitong eroplano na ito kahapon ay 1 PM. Subalit base naman sa kilalang tracking website na Flightradar24 ay dito ay sinasabing 2:22 PM nawala na yung data noong Boeing 737 ng China. At since halos 60% ng mga tao sa China ay gumagamit na ngayon ng cellphone o ng mga smartphone, ay actually sa mga pangkaraniwang Chinese people talaga nagsimulang kumalat ang balita patungkol dito sa nangyari sa eroplano na ito. Well, dahil nga sa biglaang viral noong videos na ipinakalat ng mga Chinese people sa kanilang bansa, ay dito ay kinumpirma na mismo ng gobyerno ng China na totoong ang isa sa kanilang mga Boeing 737 passenger airplane bumagsak nga sa lugar ng Guangxi region sa China. Well, kung mapapansin mo itong mapa na ito, ay ito nga yung lugar bahagi sa China na malapit sa Hong Kong at malapit din sa norte ng mapa ng Pilipinas. Anyway, sagutin naman natin ang katanungan sa kung papaano o ano ang dahilan o bakit nga ba bumagsak itong eroplano na ito. Actually, ganito naman ang ilang mga impormasyon na aking nakuha online. Sa mga hindi nakakaalam, may totoong nakunan talaga ng CCTV at mga dashcam ng kotse yung actual na pagbagsak nitong eroplano na ito. At paniguradong kung napanood mo rin yung video na aking tinutukoy, ay mapapansin mo rin na totoong super bilis noong pagbagsak noong Boeing 737 ng China, na ang naging pagbagsak pa nga nito naka nosedive pa. Pero base naman sa ilang comments ng mga professional pilot online, ay dito ay binanggit nila na ang kapansin-pansin doon sa mga kumakalat na videos online ay posibleng naka full throttle pa daw yung eroplano ng China habang pabagsak ito. O sa madaling paliwanag, na habang naka nosedive itong eroplano na ito, ay still gumagana pa rin ang mga engines o makina nito into full speed o full throttle pa. Na ang tanong naman ngayon, bakit nga ba ito nangyari? Well, base nga doon sa ilang aking nabasa, ay binanggit nila na posibleng nagkaroon daw ng biglaang decompression sa loob ng eroplano habang pinipilit naman ng piloto na ilipad into safe altitude itong kanilang sinasakyan. Subalit posible rin na dahil dito sa decompression na ito, ay posible rin daw na nawala naman ng malay yung mga piloto na nagkokontrol noong Boeing 737. Yes mga kapopong, posible daw na nawalan ng malay yung mga piloto. At take note na sabihin man natin na sobrang automatic ngayon ng mga eroplano, pero still kung wala naman yung mga tao na nagkokontrol itong eroplano na ito talagang magkakaroon pa rin talaga ng aberya kahit sabihin natin na sobrang high-tech nitong mga ito. Well, kumbaga sa kotse parang pagmamaneho nga ng automatic na kotse ang aking tinutukoy. Na sabihin man nating apak ka lamang ng apak sa gas sa pagmamaneho ng mga automatic cars, subalit still, ikaw pa rin ang nagkokontrol ng manobela nito. O sa madaling paliwanag, this machine cannot run talaga without a conscious and attentive person. Pero alam niyo bang posibleng hindi rin isang pilot error talaga ang nangyari doon sa Boeing 737 ng China? Yes mga kapopong, dahil halos ilang taon na rin kasi ang nakakaraan, ay halos ganito rin ang nangyayari sa eroplano ng bansang Ethiopia. Na ang mas nakakagulat pa dito isang Boeing 737 rin ang bumagsak sa bansang Ethiopia. Yes mga kapopong, katulad nga doon sa eroplano na
bumagsak kahapon sa China. Well, dahil nga dito sa mga impormasyon na ito magkakaroon agad tayo ng conclusion na totoong sabihin man natin na ang Boeing airplanes ang isa sa mga pinakaligtas o safe na airplane sa buong mundo. Pero still kung hindi naman mame-maintain ng ayos ito, most especially yung iba't ibang sensors na naka-install o nakakabit dito, ay totoong posibleng magkaroon talaga ito ng problema unexpectedly. Well, gaya nga ulit sa mga kotse na kapag nasira naman ang mga sensors ng brake ng sasakyan ay posibleng hindi mamalayan ng driver na sira na pala ang brake ng kanyang sasakyan pero still tumatakbo pa rin ng sobrang bilis ito at hindi na niya mapigilan. Well, dito natin malalaman kung gaano talaga kahalaga itong mga sensors ng iba't ibang uri ng makina. Pero wait mga kapapong, alam niyo ba kung kailan huling nagkaroon ng plane crash sa China? Actually, ito lang naman noong 2010 pa o more than isang dekada na ang nakakaraan na dito ay masasabi naman natin na itong nangyari kahapon sa China totoong isang isolated case. Subalit, hindi naman ibig sabihin na isolated case ito ay hindi naman ibig sabihin na wala na dapat managot dito sa pangyayaring ito. Na remember mga kapopong na 132 ang mga buhay na nawala sa pangyayaring ito. Pero ang tanging aabangan naman natin ngayon kung ilalabas ba sa publiko ng gobyerno ng China yung black box ng eroplano na bumagsak kahapon sa China. Anyway, dumako na tayo sa conclusion ng video na ito. Actually, nakakalungkot mga kapapong dahil sumabay pa itong pangyayari na ito sa nangyayaring gulo naman ngayon sa Ukraine at Russia. At ang isa pa sa nakakalungkot dito ay mayroon naman mga tao sa internet ngayon ang sinasabi na posibleng isang pananabutahe daw ang nangyari sa pagbagsak noong 737 ng China. Well, kung isang pananabutahe ito ng China, ang tanong naman ngayon ay sino nga ba ang gagawa nito? Na remember ulit mga kapopong na ang China ngayon ang isa sa mga bansa na nagpapadala ng mga pagkain at iba't ibang basic needs para doon sa mga tao sa Ukraine. At bukod dito ay isa rin ang China sa mga bansa na kumukondena doon sa ginagawa ng Russia doon sa Ukraine. Well, kaya doon sa mga nagsasabing pananabutahe itong nangyari sa eroplano sa China ay ngayon pa lang pwede na nating burahin itong idea na ito. Pero sabi nga na ang katotohanan naman malalaman naman natin doon sa black box nitong eroplanong bumagsak. At ang pinakamalaking katanungan naman ngayon kung mahanap man itong black box na ito, ilalabas ba naman ng gobyerno ng China sa publiko yung tunay na detalye sa pagbagsak ng kanilang Boeing 737? Well, kayo mga kapopong, sa palagay nyo, ilalabas kaya ng gobyerno ng China ito? Well, syempre gusto ko malaman lang ngayong idea, so i-comment lang yan sa baba. Ito ay aking mabasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may nalaman o natutunan ka sa video ito, mag-subscribe ka naman. At nandito na yung inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video ay i-comment lang yan sa baba. At muli, Teacher Popong na nagsasabing, Te amo!